Usap-usapan po ngayon sa mundo ng crypto ang biglaang pag-angat ni Bonk, isang Solana-based na meme coin. Nitong nakaraang linggo, tumaas po ito ng mahigit 80% at nalampasan nito ang $3 billion market capitalization milestone, isang malaking tagumpay para sa isang meme coin. Bukod dito, lumalabas na may tinatawag na golden cross na namumuo sa technical chart nito. Isang indikasyon na may posibleng long-term na pag-angat itong si Bonk. Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Yan, bakit nga ba napakalaki ng milestone ni Bonk? Unang-una ay ano muna ang ibig sabihin ng 3 billion market capitalization? Ayan, ang pag-abot po ni Bonk sa kanyang $3 billion na market cap ay mahalaga dahil ito ay nagpapatunay ng lumalaking kumpiyansa ng investors. Sa crypto market, ang mataas na market cap ay sinyalis po ito na maraming pondo or funds ang pumapasok sa coin na ito. Dahil dito, umangat si Bonk bilang pangalawang pinakamalaking meme coin sa Solana ecosystem. Kasunod po ng Dog Wif Hut or WIF. Kung iisipin ay para sa isang meme coin na madalas na minamaliit, ito ay isang napakalaking achievement. Ngayon ay paano po nakaapekto ang trading volume sa presyo ni Bonk? Sa parehong panahon or time frame ay umakyat din ang trading volume ni Bonk kung saan ay umabot sa $2.6 billion nitong nakalipas po na November 14. Ang mataas na trading volume ay sinyalis po ito na marami ang bumibili at nagtitrade dito kay Bonk kung saan ay nagpapakita ng liquidity at interest mula sa market. Tandaan, ang liquidity po ay mahalaga para sa mga traders dahil nagpapadali ito ng pagbili at pagbebenta ng walang malaking epekto sa presyo. Ano naman ang Golden Cross at bakit po ito mahalaga? Ang tinatawag na Golden Cross ay nangyayari kapag ang 50-day Simple Moving Average or SMA ay tumawid pataas o nag-cross sa 200-day SMA. Sa technical na analysis, ito ay itinuturing na bullish signal o sinyalis na maaring magpatuloy ang pag-angat ng presyo sa mas mahabang panahon. Para sa mga traders, ang Golden Cross ay parang go signal na maaring magandang pagkakataon upang mag-invest o magdagdag ng holdings. Ano po ang ipinapakita naman ng mga Bonk indicators? Ayan, meron po tayong chart dito. Ayan, yung kulay yellow at saka blue ay ayan po yung dalawang mga SMA natin, mga moving averages. Yung kulay yellow ayan po yung 200, ayan ang moving average, samantala yung kulay blue ayan naman po yung kulay ayan naman po yung 50 na moving average. At ayan, mapapansin natin na dito sa kasalukuyan ay malapit na po silang mag-cross. Ngayon ay dito sa ibaba ay meron po tayong RSI. Yan po yung Relative Strength Index. Yan po yung kulay violet. Ayan. Ang RSI ni Bonk ay nasa 71.18. Ibig sabihin ay nasa overbought territory na ito. Kapag ang RSI ay mataas, pinapakita nito na marami ang bumibili kay Bonk. Ngunit may posibilidad din ang short-term correction. Kaya naman kailangan ng investors na maging maingat. Yan, yung sunod naman rito ay yung MACD or ito po yung Moving Average Convergence Divergence. Yan po yung nasa ibaba ng RSI. Ang MACD naman ay nagpapakita pa rin ng bullish momentum pero may palatandaan ng paghina habang nagko-consolidate ang presyo. Sa ganitong sitwasyon, maaring magkaroon po ng pansamantalang pagbaba ng presyo bago ito muling tumaas. Ayan. Yung mga key support at saka resistance levels naman. Ayan, check natin yung ibang chart. Ang presyo po ni Bonk ay may support level sa presyong 40 digits 35 at saka meron po siyang resistance na nasa presyong 40 digits 45.
Kapag nalampasan po ni Bonk ang resistance, maaring magtuloy-tuloy ang kanyang pag-angat. Ngunit kung babagsak po ito sa support level at mapunta sa ilalim ito, ay may posibilidad ng pagbagsak sa kanyang presyo. Kaya ito yung maaring mag-udyok ng profit taking. Ngayon ay ano naman po ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors nitong si Bonk. Ang mga ganitong milestone ay pwede pong maging make or break moment. Kung maaga po tayong nakabili ng Bonk, posibleng kumita po tayo ng malaki dahil sa price rally nito. Ngunit ang mataas na volatility ng meme coins tulad nito ay nangangahulugan na hindi ito para sa lahat. Ang ganitong klase ng asset ay nangangailangan po ng masusing pag-aaral at risk management. Kung magpapatuloy po ang correlation ni Bonk sa Solana ecosystem, maaring makinabang ang mga investors na naniniwala sa lakas ng Solana blockchain. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Ang tagumpay po ni Bonk ay nagpapakita ng kapangyarihan ng hype at community support sa mundo ng crypto. Bagamat promising ang mga indicators tulad po ng Golden Cross, RSI at MACD, huwag po nating kalimutan na ang mga meme coins ay lubhang napaka-volatile. Para sa mga Pinoy na nais pumasok, mahalagang aralin po muna natin ang mga technical at fundamental indicators bago po mag-invest. Tandaan, sa crypto, ang tamang kaalaman ay ang pinakamahalagang puhunan. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.